At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Salarin, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Tatalunda sana si Benjo. Subalit, nilapitan siya kaagad ni Pidi. Kaya hindi natuloy. Dapat usapan nilang dalawa na aalamin nila kung ano ang tulong ang hinihingi ng mahiwagang babae. Isang gabi, naghanda ang dalawa para makausap ang mahiwagang babae. Samantala, dumalaw na naman si Denver sa bahay ni Dorina para makausap si Benjo. Pero wala doon si Benjo. Ang akala ng ina ay nasa kwarto lang at natutulog. Nang kinatok ni Pilar ang pinto, pinigilan siya nito at nagkasagutan. Hanggang masikmurahan nito ang asawa at nawala ng balay. Lalong sumaba ang loob ni Pilar. Nagsahalip na siya ang kampihan ni Dorina, pero si Itong pa. Dumating ang hinihintay nila Philip at Benjo, ang magpakita sa kanila ang mahiwagang babae, at nagulat sila sa kanilang nalaman. Tulungan niyo ako! Tulong! Philip, nandito na siya. Sino ka? At anong tulong ang pwede naming ibigay sa'yo? Ako si Sonia. Sonia, isa ka rin bang mag-aaral sa paaralang ito? Oo. Tulungan niyo ako. Hirap na ako. Oo, tutulungan ka namin. Pero sa papaanong paraan? Papaano, Sonia? Sabihin niyo sa aking ina kung nasaan ako. Ituro ninyo ang sulok na yon sa likod ng library. Hukayin ako. Ha? Sino mga magulang mo? Sino? Si Dorina, ang inay ko. Ano? Oo. Ang akala niya ay nagtampo ako sa kanya. Hindi niya alam na may masamang nangyari na sa akin. Kaya tulungan niyo ako. Ayaw kong may masamang mangyari kay inay. May sakit sa puso yun. Kapag nalaman niyang masamang nangyari sa akin, baka atakihin sa puso. Sige, aalis na ako. Dahil nauubos na ang oras ko. Sige, bahala na kayo. Tandaan ninyo ang sulok na yon sa likod ng library. Ipahukay ninyo. Medyo, wala na siya. Naglaho na. Philip, hindi ko alam na may anak pala si Tita Dorina. Akala ko, hindi na siya nakapag-asawa. O ano pang ginagawa natin dito? Halika na. Bumaba na tayo. At magpahinga na rin tayo. Bukas na lang natin umpisang kausapin ang Tita Dorina mo. At sundin natin ang sinabi ni Sonia na huwag nating bibiglain. Baka atakihin sa puso. Ayan, tapos na akong kumain. Kinatok ko na ang itay at inay mo, ayaw pang lumabas. Mamaya na lang daw sila kakain. Tita Dorina,
Pwede ba namin kayong kausapin, Philip? Ha? Ay, bakit? May nangyari ba sa inyong dalawa? Opo, tita. Kaya gusto namin kayong makausap ng masinsinan. Opo, Aling Dorina. At kung pwede sana, doon na lang tayo mag-usap sa loob ng silid ninyo. Para walang ibang makarinig ng pag-uusapan natin. Ano? O sige, halika kayong dalawa. Ay naku, Mencho. Magagalit ang inay mo nito kung malalamang may nangyari na sa inyong dalawa ni Philip. Siguradong ako ang sisisihin niya. Huwag po kayong mag-alala, tita. Basta may ipapaliwanag lang kami sa inyo ni Philip. O sige, pumasok kayo sa silid ko. Oh, maupo kayong dalawa at umpisahan na ninyong dalawa ang magpaliwanag. Tita, di ba ang pinsang kong si Sonia ang nakakwadong larawan na yan? Kilala mo si Sonia? Paano mo siya nakilala? Paano? Yan na nga po ang dahilan kung bakit namin kayo kakausapin ni Mencho Aling Dorina. Anong ibig niyong sabihin? Alam niyo ba kung nasaan ang aking anak? Alam niyo ba, ha? Opo, tita. Alam namin kung nasaan na siya ngayon. Iya, nasaan siya? Nasaan ang aking anak? Sabihin niyo kaagad, nasaan si Sonia? Gusto kong makita ang aking anak. Sabik na akong mayakap ang aking anak. Nasaan siya? Ang anak ko, kawawa naman siya. Sinong gumawa nito sa iyo, anak? Sino? Dorina, uminom ka na ng gamot mo para hindi ka na atakihin. Sige na. Pilar, ang buong akala ko, nilayasan ako ng anak ko. Dahil ang huling pag-uusap namin ay pinagalitan ko siya. Yun pala, may masamang nangyari na sa kanya. Kailangan mabigyan ng hustisya ang anak ko. Ito, maaaring pinatay ito sa pamamagitan ng magsakal sa kanya ng panyo. Ito pa, oh. Nasa liig pa niya itong scrap ng lalaki. Oh. Pinatay Grabe, nilang ang ginawa anak nito. ko. Sonya, anak. Patawarin mo ako. Akala ko lumayas ka. Oh, tabi. Kaya hindi na kita hinanap. Yun pala, may masamang nangyari na sa'yo. Sige, buhatin na magay. Anak, Sonya. Yan, oh. Huwag kang mag-alala. Kung sino man ang gumawa nito sa'yo, ipapahanap namin para maparusahan at makamit mo ang hustisya. Sino kaya itong umagang-umaga tumatawag? Sebastian's Residence, may I help you? Ha? Oo, may kumpadre, Atty. Santillan. Kumusta? Dapat tawag ka, kumpadre. Ano? Balita ka mo? Hindi pa nga ako nakakarinig ng balita. Bakit? Ano namang balita ngayon? Ano? Totoo ba yan, kumpadre?
Malaking problema yan, kumpadre. Oo, kumpadre, sige. Kakausapin ko ang aking anak. Sige, salamat sa balitang ipinarating mo. Bye. Denver! Denver, nasaan ka? Denver! Ano ka ba naman, si Pion? Ah. Umagang-umaga eh. Sinisigawan mo na naman ang anak natin. Soledad, napakalaking problema ang kakaharapin natin dahil sa kagagawa niya. Hindi ko alam kung malulusutan pa niya ito. Napakabigat nito, Soledad. Hindi ko alam kung sino ang lalapitan ko para maabsuelto siya. Bakit? Ano bang ginawa niyang ikinapuputok ng butsi mo? Suspect siya sa panggagahasa at pagpatay. Ano? Oo, ito na nga ba yung sinasabi ko noon eh. Mauubos ang ari-arian natin sa ginagawa niya. Mabuti sana kung malakas pa ang ating negosyo. Pero wala na. Mahina na dahil marami na tayong kakumpetensya. Ano? Baka naman pinagbibintangan lang siya. Hindi pwedeng rason yan sa korte, Soledad. Kailangang mapatunayan. Pero sa palagay ko, hindi na siya makakalusot dahil malakas ang kanilang ebidensya. Kaya humanda siya dahil sa kakaharapin niyang parusa. Mabibilanggo siya ng habang buhay. O kaya baka siya ay mamitay. Hindi! Hindi! Pilar, nakita mo na. Yung lalaking gustong-gusto mo na mapangasawa ni Mencho at halos ipagtulakan mo sa anak mo. O ano ngayon, ha? Ayun, wanted siya. Ha? Siya ang suspect sa pagpatay sa anak ni Dorina. Ay, hindi ko sukat akalain na may anak pala si Pinsan Dorina. Akala ko ay hindi siya nabibiyaan ng anak dahil maagang namatay si Bayaw Crispin. Bay, inaway mo pa ako dahil sa kanya. Iyon pala, kriminal. Manggagahasa. Ha! Siguradong ganun din ang gagawin niya kay Mencho kung pumayag ang anak natin. Ha! Sisirain mo ang pangarap ng ating anak. Tama na ito. Una, nagkamali na ako. Inaamin ko. Pero, hindi mo ako masisisi. Dahil gusto ko lang na magkaroon sana ng magandang buhay ang anak natin. Anong magandang buhay na sinasabi mo dyan? Ay ano, kamuntik lang mapahamak yung anak mo. Mukha ka kasing kayabanan eh. Ha? Mukhang pera. Para kang butante na mukhang pera. Pweh! Tumigil ka na itong. Sumusubra ka na. Ikaw ang sumusobra, hindi ako. Tanga! May sasakyang huminto sa tapat natin. Sino kaya ito? Pilar, yung kriminal, siya yan. Halika ng matanda ka. Huwag! Bitawan mo ko! Tulong! Tulungan niyo kami! Nandito ang kriminal! Tulong! Maraming salamat sa iyo, pinsan. Ngayon, matatahimik na ako. Dahil hirap na ako. Bahala ka na sa inay. Huwag mo siyang iwan. Para may kasama siya at hindi siya malulungkot.
Oo, Sonia. Huwag kang mag-alala. Aalalayan ko ang inay mo. Hindi ko siya pababayaan. Kung uuwi man ako sa probinsya, isasama ko siya. Maraming salamat sa iyo, pinsan. Sige. Paalam. Wala na siya. Matatahimik na siya dahil mabibigyan na ng hustisya ang kanyang pagkamatay. Demonyo palang ama ni Denver na yun. Marami pala siyang nilokong babae at yung iba nagpatiwakal. At yung iba naman ay pinatay niya. At ang napagbintangan ay si Denver. Tulong! Tulungan mo rin kami! Tulong! Ha? Ang daming kababaihan na puro duguan? Huwag! Huwag ninyo akong matuhin! Huwag! Wala akong kasalanan sa inyo! Wala kang kasalanan sa amin. Pero hingi kami ng tulong sa iyo. Parang awa mo na. Sige na, medyo. Ano nang nangyari ito sa iyo, Iho? Bakit mo nagawa ganon? Ang dami mo palang pinaglaro ang babae at karamihan nagpatiwakal dahil sa sama ng loob. Mami, walang katotohanan lang yan. Totoong piliw ako sa mga babae, pero hindi ko magagawa yung ibinibintang sa akin, Mami. Marami silang ebidensya na ikaw ang suspect, Iho. Kaya mahirap mo nang patunayan na hindi ikaw ang kriminal. Mami, kumuha kayo ng magaling na abogado na magtatanggol sa akin. Maniwala naman kayo sa akin, Mami. Wala akong kinalaman sa mga binibintang nilang yan. Hindi ako rapist. Hindi ako mamamatay tao, Mami. Hindi. Huwag! Layo niyo ako! Huwag! Huwag! Ha? Ang daddy mo. Parang may kausap sa loob ng kwarto. Huwag! Tigilan Si niyo ako! Bion! Huwag! Anong nangyari sa'yo? Si Soledad! Bion! Awagin mo sila! Tigilan na nila ako! Hindi ko na kaya! Hihiligin nila ako! Sinong aawatin ko na sinasabi mo? Sino si Bion? Ang mga kaluluwa ng mga babaeng namatay. Oo, aaminin ko. Aminin ko na. Basta tigilan niyo ako. Ako ang kriminal, hindi si Denver. Si Bion! Anong pinagsasabi mo? Sorry, Dad. Ako ang kriminal. Ako ang pumatay sa mga babaeng nagpapakita at nagmumulto. Si Bion! Ikaw ang totoong kriminal at hindi si Denver? Hindi! Hindi! Hayan, Philip. Natulungan na rin natin ang mga kaluluwa ng mga kababaihang biktima. At hindi pala si Denver ang kriminal, kundi ang ama niya. Oo, Menjo. Ang dami pala nila. Binubuntis sila tapos tatalikuran. Kaya nagpatiwakal sila. Napakasama niya. Pero hayun na siya. Nakakulong. At habang buhay ang pagkabilanggo ang hatol. Paano yan? Yung isang semester na magtatapos ka na sa pag-aaral mo. Anong plano mo? Babalik muna tayo sa atin. At isasama ko doon si Tita Dorina. Dahil nangako ako kay Sonia na hindi ko siya pababayaan habang siya nabubuhay. Sige. Ang gusto ko sana
ay magpakasal na rin tayo doon bago tayo bumalik dito. Ayan na naman. Gabi na. Kinikilabutan na naman ako. Baka magpakita na naman ang mga babaeng yun sa akin. Sargento! Samahan mo ako dito. Baka multuhin na naman ako. Don Simeon! Don Simeon! Kayo na naman. Layan niyo ako. Huwag! Huwag kayong lalapit. Huwag niyo akong kilitin. Huwag! Huwag! Huwag niyo akong sakalin. Rendo! Tulungan mo ako. Huwag! Huwag niyong bigayin yung ari ko. Nabigyan ng hustisya ang lahat ng babaeng na biktima ni Don Simeon. Siya pala ang salarin at hindi si Denver. At lalong nagkapatong-patong ang sentensya niya. At wala na siyang pag-asang makalabas. Samantala, umuwi sa probinsya sila Medyo at Pili at nagpakasal. At naging matagumpay ang kanilang buhay. Nagtapos sa kursong komersyo si Medyo at nagpatayo siya ng negosyo sa probinsya at sa lungsod. Samantalang si Denver ay nagbagong buhay. Tinigilan na rin niya ang pagkapilyo sa mga babae at naging matalik na kaibigan nila Medyo at Pili. Mga apo, diyan na nagtatapos ang aking kwento. Ito ang Lola Celadinho, pansamantalang nagpapaalam hanggang sa muli. Salamat. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Ang Salarin dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Cela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Cela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.